Hello guys, good morning. Welcome back to my channel, Marsay's channel. Ngayon i-feature ko dito yung yung bago kong biling scooter, big scooter. Ito yung ATR 160 by Bristol. Ito yung emblem niya, ATR 160 by QJ Motor. Wala pa siyang registration kasi nga on process pa siya sa LTO, wala pa siyang plaka. So ito bali more than a month pa lang sa akin. So papakita ko sa inyo yung experience ko dito, yung mga dapat kong nalaman, and baka yung iba dyan na may katulad nito, baka may comment din kayo na hindi ko rin alam. So sa ngayon sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung experience ko dito. So ito pala yung key nya. May tinatawag siyang keyless entry. So ito yung key nya. Ito yung mag-open ng compartments nya. Yan, rinig nyo yung click. Ito yung compartments nya. Ano ba, against the light ba ako? Ito. So ito yung kalaki yung compartments nya. Actually try ko dito yung full face helmet, hindi siya kasya. Half face helmet kasya siya, pero yung full face helmet hindi siya kasya. So ganito, pag mag-close ito, press on dito na, marinig mo yung click. So ibig sabihin close na yan. Ito naman, mag-start ka. Yung sa gitna, ito yung parang identification yata, hindi ko alam, akala ko alarm system nito pero parang hindi pala. Parang kung halimbawa nakapila yung maraming motor, yung sa itaas na to, parang gusto mo lang siya ma-identify, i-press mo siya na nag-iilaw siya. Ibig sabihin siya yung motor mo. Ganyan. Kung mag-start ka naman, ito yung sa gitna. Ito, hindi ko lang alam. Ito sa gitna, ito. So i-press mo siya na second sound, pwede mo na siyang galawin. So meron ka ditong, ito kung lagay mo sa center. Ito kung mag-park ka, i-lock mo yung handlebar nya, hindi siya mag-move. So ito kung i-press mo muna siya, no, dapat umilaw siya muna ng blue bago mo siya mapagalaw. Ito kung sa center to kung sa center mo siya, ganyan. Ito naka-park. Kung naka-park ka, dapat nakalagay dito. Ito pag mag-open ka ng gasoline nya or yung compartments nya, i-press mo lang yung fuel. Kung gusto mo mag-open ng fuel, minsan pan siya Teka, hindi ko mahawakan. I-press mo lang siya Ayan, nag-open na siya. I-press mo lang siya, pero sa akin dinidiin ko pa siya para tumalsik ka siya, para naglalak dito. Kaya hindi ko siya ma-kuan. Ayan. Pag seat naman, press mo lang yung seat. Itong seat, para hindi mo yung click sound. Ayan. Na-open mo na siya. Pag mag-kuan ganito na. Ganito. Okay. So, ito yung tinatawag ng ATR 160. Isa big scooter siya. Kalintulad nito, parang daming sasabi, parang ADB 160. Parang ADB 160 nga siya kasi sabi sa akin ng agent na to, lahat na ang ibang parts nito kasya yung ADB 160. Kasi kung isama mo ito sa mga ADB 160, parang ganun din siya kalaki. Actually sa mga vlog, compare nila yung ATR 160, ADB 160 at saka FKM 180. So it's a big scooter siya. So 1 month pa lang to sa akin. Actually kahapon kaka-change oil ko lang nito. Pina-change oil ko. Ang problema dito kasi sa city namin, wala pa siyang service center. So
Wala pa siyang service center dito. Ang branch nila isa sa Cebu pa. Binili ko to sa may Manila. Yung ang problema ko nito, pag PMS na siya, saan ko siya dadalhin? So sabi sa akin ng agent, tumawag lang daw sa first na oil change filter. Tumawag lang daw sa kanila. Tumawag naman ako sa kanila. Pero pinaayos ko na lang doon sa may kwan, sa may parang auto shop. Nahirapan ako eh. Baka hindi ko alam. So wala naman ako talagang alam sa motor eh, na talagang magbulikot nito. So lalo na FI to, so fuel injection siya. So medyo hindi ako familiar. Nakadala ako ng mga manual pero ito hindi ko pa siya kabisado. So this is ATR 160 like UJ motor. Nung binili ko to, ito na talaga yung mga dala niya. Stock na talaga to. Ito yung rim niya, nakaspoke siya. Maganda na ko dito, kulay ginto siya. Ganda siya. Ang color nito may puti. Actually ito yung forma niya, yung nag-iba lang siya yung kulay niya dito. Ito puti, may silver, may black. Maganda din yung black kasi talagang hataw na hataw yung color ng spoke niya sa yung spoke and mags niya sa may kulay niya na black. Pero puro black talaga siya. May mga sticker lang siya. Ito sticker lang naman to eh. Sticker lang naman yan. May mga sticker naman siya pero parang gold din ng sticker. Tingnan nyo na lang sa mga Google, meron din naman siya eh. So may black siya, may white. Actually yung pinagpipilian ko is red and white. So ito na yung naig sa akin, yung color red. Yung black, sabi ko kung mas kusunada ko yung black eh. Black din, pero sabi ko sa gabi parang masyadong madilim siya. So itong pinili ko yung red. So tingnan natin ngayon yung picture niya. Okay, picture niya. Ito pag mag-open ng compartments to, ito pag mag-park siya. Pag mag-park siya, pwede mo yung i-park dito sa gitna. Ito pag gusto mong i-ikuan yung handle niya talaga, pag i-lock nyo yung handle dito ka sa pan. So kung mag-ignition ka, dito ka, punta ka sa last. Mag-ignition, i-press mo lang yung brake muna, saka yung ignition start niya. Ayan. Ayan. Itong TFT panel niya, mga malagay mga panto 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga 6 inches siguro. 6 or sabi nyo 7, hindi ko alam kung 7 talaga to, parang 6 eh. Okay, so ito may gauge siya kung ilang liters. So 2.8 liters consumption niya per 100 kilometers. Sa plate niya parang 44 per liter. Okay, 44 kilometers per liter. Ito yung temperature niya, yung 37, 38 yung battery, temperature ng battery. At ito pa pala yung another feature nito, mas malaki yung battery ito sa ibang mod, ibang katulad niyang big scooter. Kasi yung ibang scooter like ADB 160 parang 12 volts lang siya. Ito 14 volts na siya. So may time siya, adjust mo rin naman siya, may mode siya. Yung mode naman is may P0 mode and P1 mode siya. So kung magpa-change ng mode, i-press mo lang dito. No. Teka. Pan ko lang. Pindot ko siya. Mamaya explain ko yan. May mode siya, P0 and P1. Magpa-change ng mode niya. Ay, hindi siya maka-auto siya eh. Auto siya. Ito lang trip ko na 458 kilometers. Pero sabi sa akin kasi, ayun saan yung mauna,
yung 450, yung 500 kilometers or yung 1 month. So pa-change oil ko na. So pina-change oil ko na siya kahapon kasi more than 1 month na siya. Actually, to be exact, 1 month and 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1 month and 10 days siya. Nagbili ko siya January 16. So ito 1 month siya. Pag matakbo ka to, nagmumove to yung kilometrahe niya, kung ilang takbo mo per hour. Dito rin nagmumove din to, parang gauge niya. Ito yung motor indicator niya, kung gaano ka init na yung motor mo. Ito yung fuel mo. Ito, hindi na fuel ko, almost half na. Yung black na yan, yan yung level. Ito yung empty, itong white. So ayan. So yun. Then ang P0, P1 mode, may P0, P1 mode to eh. Hindi ko alam ba't nag-change. Teka. May trip 1 siya oh. Pinipress ko lang ito oh. Pinipress ko lang to. May trip 1 siya. Ang total niya is 537 kilometers na rin pala siya. Ang total niya. Yung trip 1 ko is 458, yung trip 2 ko is 458. Then yung total niya is 437. Pag binili mo to sa kasa, may 5 kilometers siya na parang naka-set na kasi na-try daw nila yan bago pa nila i-benta. Ito hazard niya. May hazard siya. Hazard siya. Ito naman on off. Ito yung accelerator niya. On off. Ito na. Ito lang i-press mo pala, select. Double. Page down. Ito marami ito kung dito i-explain dapat eh. Tip 1, tip 2. Sit. Okay. Ito yung andar niya, naka P1 mode siya ngayon, parang siya, advanced mode siya, P1. Kaya P0, P1 mode siya, parang advanced mode siya. So, hindi ko alam kung nag-iba sa takbo. Para sa akin, parang ganun din naman. Wala namang kinaiba. Ito, interface niya, ito, for quick lang natin. Ito interface niya, select, makita mo lang may auto siya, may ganyan, may dark siya, may white, may auto. Okay, then auto. Okay, clock, yan, mag-adjust ng clock. May brightness din siya. Yung unit, ito yung kilometers per hour na takbo mo. Pwede mo rin siya i-change. May miles per hour din siya, may kilometers per hour, language English. Information, ito yung information ng motor. Okay, may mobile Bluetooth. Ito pag ina-attach mo yung phone mo sa interface niya dito sa may TFT panel niya. Okay, ito ang TPMS. Ito nga yung problema ko, nagpi-fail yung front wheel suspension niya at saka rear wheel suspension niya. Kasi may kwanto may pressure quad siya. Gauge pressure siya kung ilan yung pressure ng front mo at ilang pressure ng rear mo. Dati lumalabas yan, hindi ko alam, nagpi-fail siya. Okay. Ang TCS naman, itong traction control system niya. Pag normal takbo mo, pwede mo siyang i-close na lang. I-close mo na lang. Pag medyo umuulan, madulas yung daan, pwede mo siyang i-open yung traction control system niya. Okay. Yan lang naman, ito lang naman ang feature niya. Yung sa mobile Bluetooth, para
ma-interface mo yung GPS mo. Pero ang ginagamit nilang one is Carbide apps. To connect mo yung phone mo sa may safety panel nito, sa system nito. So yan lang naman. Ito yung problema ko ngayon yung hindi na lumalabas yung pressure niya sa front and sa rear. Dati lumalabas siya alam mo kung ilang PSI na yung pressure niya Ngayon nagpi-fail siya. Ang problema dito sa Iloilo, walang center. So hindi ko alam kung saan ito paayos. Kailangan na balik ko sa Manila to para paayos ko lang. Anyway, hindi naman lumalabas yung error dito. Wala namang error siya. Hindi naman siya lumalabas. Dati na kasi yung pag naka-on yun, lumalabas dito ang front wheel suspension, front wheel pressure ng tire mo at saka dito rear wheel ng tire mo. So pressure ng tire mo. So ngayon hindi ko alam, hindi na siya lumalabas. Sabi sa akin sa pinag-change oil ko doon sa auto shop doon, sabi niya, Pastor, kailangan mo lang i-reset. Kaso lang ayaw lang galawin kasi nga bago pa. So ito yung andar niya. Patining siya. Ito, nakailaw na siya. Actually, nung binili ko to ang taas ng ilaw, pina-adjust ko pa siya. Parang dito lang naman, ikuan mo dito sa kwan, sa harap ng ilaw na to, parang may screw dito na 10 yung size niya. Pihit mo lang clockwise para bumaba siya, at saka counterclockwise para tumaas yung ilaw. Yan lang naman. Na-adjust ko na yun Talagang umiilaw siya pag umandar siya. Maganda yung suspension nito. Alam mo yung komportable ka talaga. Saka yung fit na fit yung paa mo dito. Yung paa mo dito fit na fit dito. Fit na fit yung paa. Maganda siya, komportable ako. Ang layo ng travel ko nito from Manila, nagkatiklan ako. Ang layo ng travel ko, pero okay naman siya. Komportable naman yung pagdadrive ko. Talagang wala akong masabi compare sa mga dinadala kong mga manual. Nakadala na ako ng KMX Supremo, ng mga Smash, ng mga Barako. Pero ito talagang komportable ako. So ang cash price plan nito, nabili ko siya ng 150,000 na 149,900 cash. Pero pag dito kung binili sa ibang region na, may 10,000 additional daw sila. Hindi ko alam. Pero ganun din kasi ang binayad ko sa Roro halos 10,000 din. So bali parang 160,000 din na binayaran ko. Yung ADB 160 dito, mayroon na dito sa Iloilo. Ang presyo niya is nasa 166,000 cash. Ito nabili ko lang siya ng cash ng 149,900. So medyo mas lesser ang price niya. Pero hindi rin lalayo yung mga feature niya. Mas marami pa nga yata yung feature kaya compare sa ADB 160. So ito na yun. Ito yung mirror. Maganda din naman siya. Kung na ako dito, sold na ako dito. Natutuwa na rin ako dito kahit pa paano. Mag-move siya. So sa mga may ATR 160 dyan, at least guys, kung may alam kayo kung bakit nagpi-fail tong kwan ko, nagpi-fail tong tire pressure ko, hindi ko alam kasi kahit kung nagle-learning lang siya, kasi mamaya magpi-fail din naman siya ulit Nagle-learning siya, magpi-fail siya ulit, hindi ko alam. So baka may alam kayo dyan sa mga may ATR 160 na, please guys comment naman paano, turuan nyo naman ako. Exit ko na lang, fail na rin siya. Fail rin naman siya, ilang beses mo na rin siya sinubukan, fail pa rin siya At isa one time pa pala, pag tumatakbo ko na ako at saka parang pahinto na, gradual na pahinto na ako, parang may naririnig ka parang nagkakwan dito, parang may friction dito ng plastic at saka ng goma, pero hindi ko alam. Pero sabi naman sa akin sa auto shop doon, parang sir sa may ABS niya.
Pero sabi naman sa akin ng agent, nung tumawag ako sa agent, sabi naman ng agent, sir, pag walang error dito sa may TFT panel daw, wala yan. Baka naka-open na yung traction ko daw, na hindi naman kailangan i-open. So i-close ko lang daw, hindi daw palagi na dapat pag tumatakbo ko naka-open yung traction mo. Ginagamit lang daw siya pag madulas yung daan, umulan, or need na talagang basta madulas yung daan, para daw pang-kwan din yan, pang-control din daw ng mag-slide ka. So ito yun, yung ATR 160. Sa mga may alam dyan na hindi ko pa alam, please comment below para at least alam ko yung sa inyo kung anong nangyari sa motor niyo. Yung gamit pa lang nito is 1 month and 10 days, so hindi ko pa alam, baka marami pa kami encounter dito. So far yan lang naman ang problema na encounter ko. Pina-adjust ko itong ilaw, medyo mataas. Ito yung tire pressure niya, at saka yung parang dito. Sa mga kuan pala, sa mga ang speed ko na dito, na-try ko is ang mataas kong speed, na maximum speed ko na nakuan sa mga long run ko is nasa 105 kilometers per hour ang dito. So yan pala ang takbo ko. Pero sabi daw nila ang maximum speed nito umabot ng 125 kilometers per hour. Hindi ko pa na-try. Siguro depende sa bigat, kasi ako mabigat ako eh. Nasa 90 kilograms ako eh. Siguro kung kuan, siguro hindi ko mabigat, siguro posible. Pero hindi ko pa na-try kasi nga binibreak in ko pa lang to. Baka hindi pa siya talaga bumibelo. Pero one of these days siguro try ko siya kung ilan talaga yung maximum speed nito. Sa mga walang mataong road na lang siguro, at saka medyo long road siya, diyan ko na lang itatry. Delikado din naman sa medyo crowded mo itatry, diba? Ito, ang problema ko dito, yung registration ko, magwa 1 month pa, wala pa rin sa LTO. Sabi daw nila 2 weeks lalabas na yung plaka, wala pa. Itong problema ko, hindi ko siya mabiyahe sa city kasi nga wala pang registration. Baka huliin ako ng LTO. Kasi one time pinara ko ng LTO, sinabi ko sa kanila, sir, binibreak in ko pa lang to. Sabi niya, sir, bakit walang plaka? Sabi ko, sir, under process sa registration niya. Pero sabi ko, break in period pa lang to. Sabi niya, sir, ang kwan daw nila niyan, patakaran nila, hindi ko alam kung totoo. Pagbili mo daw 24 hours lang, dapat daw huwag mo na siya masyadong ilabas pag wala pang plaka at wala pa sa iyo yung CR niya. So hindi ko alam. Kaya sabi sa akin ng agent, sir, mas mabuti sigurong mag-ingat-ingat na lang muna ikaw kasi baka mamaya uliin ka. Wala pa nga. Sabi ko, 1 month na to, wala pa rin yung CROR niya. Hindi ko alam sa agent ko, pinapalawos nga, wala pa daw eh. Sabi na, tatawag na lang daw sila ulit, pero wala pa rin. Sa barako, nung bumili ako ng barako na pinalagay ko sa tricycle ko, bilis eh. Wala pang 1 month, nakuha ko na kaagad. Ito, hindi ko alam, matagal. Hindi ko alam kung sa Manila, dahil sa Manila in process or mas mabilis dito sa Iloilo yung LTO dito. Hindi ko lang alam. So ito, sana lumabas na siya. Sana makita ng agent ko, lumabas na siya at makita niya rin yung problema. Pero so far wala naman dito naka-display na problem siya, at saka satisfied naman ako. Overall talaga kung i-rate ko siya 1 to 10, sabihin ko siya ang experience ko dito is 8 or 9. 8 or 9, maganda siya. Ganda siya. Sa taon namin siguro baka ako lang meron dito ng ATR 160. Kasi sa city nga siguro baka iilan lang. Kasi ang problema dito sa amin, wala dito yung QJ Motors. Wala pang masyadong QJ Motors dito na brand sila. So ang main brand sila at saka yung PMS nga nito, yung service center daw nila sa Baikwan pa, Cebu pa. Kaya kung dadayo mo sa Cebu for PMS, irororo ko pa siya, gagasos ulit ako. Siguro another ganun na naman gagasosin ko. Kasi from Manila to Patiklan, ginastos ko 10,000 eh. Almost 10,000. So, dito na lang guys. And please subscribe to my channel, Mars Cyrus channel. And see you again. Bye.